Magandang hapon mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating update patungkol sa minomonitor natin na Tropical Storm Ada. Yes po, tuluyan na ito na mas lumakas pa in terms of its intensity from tropical depression to tropical storm. At kapag at least tropical storm po, yung bagyo ay binibigyan po ito ng international name at sa case po nitong si Bagyong Ada, ang international name po nito ay Nokaen. Ito po ay salita na galing sa Lao PDR o Laos na ang ibig sabihin ay isang uri ng ibon or swallow. At sa huling update po natin sa lokasyon nitong si Bagyong Ada, ito ay nasa 400 kilometers east ng Surigao City, Surigao del Norte. Ito ay may lakas ng hangin malapit sa sentro nitong bagyo na umaabot ng 65 kilometers per hour at pagbugso o bigla ang paglakas ng hangin sa paligid nito na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa northwestward na direksyon sa bilis na 15 kilometers per hour. Bahagya po ito na mas bumagal as compared dun sa kanyang pagkilos kahapon na umabot ng hanggang 30 kilometers per hour. Para po sa ating forecast track, ito ay mananatili sa northwestward na direction papunta dito sa island ng Catanduanes. At yung time na kung saan pinakamalapit ito sa ating kalupaan ay by Saturday and Sunday, lalo na po dito sa Bicol region. Pero by Friday ay magkakaroon na rin po ito ng epekto dito sa Eastern Visayas. Mananatili naman, base dito sa ating latest bulletin, yung intensity nito na tropical storm. Pero hindi natin inaalis yung posibilidad na mas lumakas pa ito into severe tropical storm. Ang kaakibat naman nito ay hanggang signal number 3. So sa kasalukuyan, yun yung ating worst case scenario. And by Monday, magbabago naman yung direksyon ng kanyang paggalaw from northwestward ay magiging northeastward, papalayo na sa ating kalupaan. Ito naman yung area na kung saan ay meron malalakas na hangin na kaakibat itong si Bagyong Ada na at least 39 kilometers per hour. At dahil nga po dito sa papalapit na si Bagyong Ada ay may nakataas na tayo ng mga signal number 1 pero dahil sa distansya niya sa ating kalupaan ay hanggang signal number 1 pa rin yung ating issuance. Sa mga susunod na bulletin natin habang papalapit ito ay magtataas na rin tayo ng hanggang signal number 2. Again, yung signal number 1 po natin makakaranas yung mga kababayan natin sa mga babagitin natin ng lugar na at least 39 kilometers per hour hanggang 61 kilometers per hour. Ang bilis po niyan ay parang nagmumotor tayo sa EDSA. Halimbawa po na medyo maluwag yung trapiko. At meron din po tayo dito na lead time na 36 hours. Ibig sabihin, kapag nakataas po sa signal number 1 ay hindi agad-agad ay makakaranas tayo ng malalakas na hangin. Kundi meron pong lead time para po makapaghanda tayo. Dito nga po yan, sa eastern portion ng Camarines Sur, eastern portion din ng Albay, sa probinsya ng Catanduanes, Sorsogon, yung buong Samar Island, Northern Samar, Samar at Eastern Island, kasama din yung probinsya ng Biliran, eastern portion ng Leyte at Southern Leyte, kasama ang Dinagat Islands, Surigao del Norte at ganun din sa Surigao del Sur. Bukod po dun sa mga nakataas natin na signal number 1, ay may mga lugar naman na makakaranas pa rin ng mga pagbugso ng hangin na hanggang approximately 74 kilometers per hour. Again, iba po yung pagbugso. Ito po yung biglaang paglakas lang ng hangin. So kasama po dyan, dahil sa northeast monsoon ay may mga malalakas pa rin na pagbugso ng hangin dito sa ilang bahagi ng northeastern part ng Luzon. Ganon din sa natitirang bahagi ng Bicol region. Ito po yung mga hindi nakataas sa signal number 1 sa Visayas, sa Caraga region at ganon din sa probinsya ng Davao Oriental. Yung mga pagbugso na yan ay mananatili hanggang bukas at ganon din naman ay unti-unting mababawasan simula Saturday night. Hindi naman po ng ganitong amount o yung kakibat niya na epekto ay sa isang probinsya, posible yung kalat-kalat na mga pagbaha. Hindi lamang dun sa mga localized na mga floodings, kundi sa ilan pang mga bahagi sa loob ng mga probinsya. And nananatili na 50 to 100 naman sa mga probinsya na nakakulay dilaw. Simula naman sa Sabado ng 5 p.m. hanggang sa Linggo ng 5 p.m. ay may mga lugar pa rin na makakaranas ng 100 to 200 millimeters. Dito yan sa Camarines Sur at sa Catanduanes. 50 to 100 millimeters naman dito sa Camarines Norte at sa probinsya ng Albay. Mahalaga din po na ma-mention natin, yung Albay po kasi ay sa kasalukuyan, naka-alert level 3 pa rin yung Bulkang Mayon. Kaya kung magkakaroon din po tayo ng mga pag-ulan na kahit na 50 to 100 millimeters man po, ibig po sabihin ay
posible na magkaroon ng interaction yan doon sa mga ashes na binubuga ng bulkang mayon. Halimbawa po, may ashes, okay, makakatulong po yun at some point dahil mawawash out yung in terms of air pollution, pero posible naman po yung mudslide o kaya naman ay yung tinatawag po natin na mga lahar. Sa kasalukuyan ay wala pa rin po tayong nakataas na gale warning dahil hindi pa po sapat yung taas ng alon para mag-issue tayo. Pero gusto pa rin po natin pag-ingatan yung mga kababayan natin. Huwag po muna tayong pumalaot, lalo na dito sa eastern seaboards ng Visayas at Mindanao. Posible pa rin po na umabot ng hanggang 4 meters yung taas ng alon na pwede nating ma-encounter kapag pumalaot tayo, kapag nangisda tayo. Kaya patuloy na mag-ingat po tayo at umantabay din sa mga i-issue, lalo na kapag nagtaas na po tayo ng gale warning. Posible po, mamayang gabi or bukas tayo mag-i-issue. Again, gusto po natin kahit na paulit-ulit po tayo sa ating paalala, gusto po natin na i-inform yung mga kababayan natin na maghanda po tayo. Kahit sa household level, sa ating pamilya, maghanda po tayo ng emergency kit at alamin din po natin yung mga lugar, halimbawa flood prone area, yung ating yung kinatitirikan ng ating bahay o kaya naman landslide prone area, ay maghanda po tayo at lumikas po tayo kung kinakailangan. Sumunod po tayo. And after all, kaya naman po natin gustong ibigay yung mga paalala na ito, ay gusto po natin na mabawasan o maiwasan yung mga further damages, hindi lang sa buhay natin, kundi ganun din sa ating mga properties or ari-arian.